Paumanhin po, ma'am, pero wala po kayong anumang appointment dito. Ang malamig na tinig ng aking asawa sa loob ng 3 taon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng City Hall ng Quezon City. Pwede ba, tigilan mo na ang pagiging desperada at pagtawag-tawag sa akin? Sa labas, bumubuhos ang pinaghalong ulan at ambon. Hindi man lang nanginig ang kamay ko habang nilalagdaan ang dokumento. Kumikita ako ng 5 milyong piso sa 1 taon. Akala mo ba hindi kita kayang ayusin ng tahimik? Sa huling sandali, patuloy pa rin niya akong minamaliit. Naisip ko kung siya pa ba ang lalaking nangako sa akin sa simbahan 3 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, ngumiti ako. Sa paradahan, binuksan ko ang pinto ng passenger seat ng sasakyan niya at nag-iwan ng isang sobre. Sa labas nito, tanging petsa, oras at pangalan ng ospital lang ang nakasulat. Hindi nagsisinungaling ang mga record, bulong ko sa sarili. Pagtalikod ko, nakita kong tinignan niya ang sobre na may halong pang-aalipusta. Ngunit alam ko na ang magiging reaksyon niya kapag binuksan niya iyon pagdating ng gabi. Ang annulment ay hindi ang katapusan. Ito ang simula. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay magbibigay daan sa mas maraming kwento. Ako po si Joanna Reyes, 35 anyos. Bago ako ikasal, nagtrabaho ako sa isang insurance company bilang claims examiner. Trabaho kong suriin kung paano dumadaloy ang pera ng insurance kapag may aksidente at kung ano ang ibig sabihin ng bawat piraso ng papel. Hindi ko alam noon na ang kakayahang iyon pala ang magiging sandata ko para ipagtanggol ang aking buhay. Taglamig noon, 3 taon matapos kaming ikasal. Ang malamig na hangin sa pasilyo ng Quezon City Hall ay kasinlamig ng mukha ng aking asawa, si Michael Cruz, na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. 5 milyon ang sweldo ko sa 1 taon. Sa tingin mo hindi kita kayang ayusin? Ito ang unang mga salitang binitiwan niya sa aming pagkikita para kunin ang annulment papers. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, hindi pa lang niya alam. Kunin mo na ang annulment papers. Nagmamadali ako. Sinulyapan niya ang kanyang relo. Siguradong may lakad siya. Maaaring mag-golf o makikipaghapunan sa isang kliyente. Palaging puno ang schedule ni Michael, maliban na lang kung tungkol sa mga appointment ng kanyang mga magulang sa ospital. Wala ka man lang masabi. Sabi ko na nga ba, wala kang laban. Binigyan niya ng sariling kahulugan ang aking pananahimik, gaya ng dati. Inabot ko lang ang mga dokumento sa empleyado at inilabas ang aking ballpen. Hindi nanginig ang kamay ko. Sa katunayan, kalmado ako. Sa isang pirma lang, matatapos na ang 3 taon naming pagsasama, pero sa halip na malungkot, nakaramdam ako ng ginhawa. Ang tunog ng pagpirma ko ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, pumirma na rin siya, at sa ganoong paraan, legal na kaming naghiwalay. Huwag ka nang tatawag ulit, at huwag kang aasa sa akin. Iyon ang kanyang huling mga salita, mga salitang inaasahan ko na. Palagi niyang ginagamit ang mga ganitong paraan para ipakita na siya ang mas nakatataas. Ako ang kumikita ng pera. Ako ang bumuhay sa'yo. Wala ka kung wala ako. 3 taon kong narinig ang mga linyang iyan. Pero sa pagkakataong iyon, ngumiti ako. Anong nginingiti mo riyan? Nagulat siya. Siguro, hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Siguro, ang inaasahan niya ay iiyak ako, magmamakaawa, o magagalit. Pero, ngumiti lang ako. Walang imik akong tumalikod at naglakad papunta sa paradahan kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Sumunod siya, ngunit hindi ko siya pinansin. Wala akong sariling sasakyan. Ibinenta ko ito pagkatapos naming ikasal dahil sinabi niyang pwede mo namang gamitin ang sasakyan ko. Tumayo ako sa tabi ng sasakyan niya, isang Toyota Fortuner na kinuha niya noong 1 taon. Importante ang sasakyan sa isang sales executive. Ito ang mukha ko, sabi niya noon nang bilhin niya ito ng hulugan sa halagang halos 2 milyong piso. Panahon iyon na naghahanap ako ng paraan para makautang dahil sa mga bayarin sa therapy ng biyenan kong lalaki. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat. Anong ginagawa mo?
Tanong niya, pero hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang isang sobre mula sa aking bag at marahang inilagay sa upuan. Isang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga dokumento. Walang nakasulat sa labas, maliban sa isang petsa at pangalan ng ospital. Ano to? Akmang kukunin niya ang sobre nang isara ko ang pinto at tumalikod. Naglakad ako palayo habang bumubuhos ang ulan. May isinisigaw siya, pero hindi ko na pinakinggan. Hindi na kailangan. Ang lahat ng gusto kong sabihin ay nasa loob na ng sobre. Habang naglalakad mula sa City Hall patungo sa sakayan ng bus, lalong lumakas ang ulan. Basa na ang damit ko, pero hindi ko ininda. Sa halip, nakaramdam ako ng ginhawa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na naglalakad ako sa isang landas na ako lang ang pumili. Habang naghihintay ng bus, binuksan ko ang aking cellphone. Walang tawag mula sa kanya. Siguro hindi pa niya binubuksan ang sobre. Malamang sa bahay pa niya iyon titingnan. At sa oras na iyon malalaman niya, hindi nagsisinungaling ang mga record. Ito ang unang prinsipyo na natutunan ko sa insurance company. Maaaring magsinungaling ang tao, pero hindi ang mga dokumento. Resibo, bank statement, medical records, text messages, call logs, lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, ay magsasabi ng katotohanan. Inakala siguro ni Michael na sa loob ng 3 taon, wala akong alam at nagtiis lang na umiyak lang ako, nagtimpi, at nagtiis. Hindi naman siya lagamari mali. Umiyak talaga ako ng husto at nagtimpi. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Habang umiiyak ako, nagtatala ako. Habang nagtitimpi, nag-iipon ako. Habang nagtitiis, nangangalap ako ng ebidensya. Gabi-gabi, kapag tulog na siya, kahit pagod na pagod ang katawan ko sa pag-aalaga at gawaing bahay, binubuksan ko ang aking laptop at inaayos ang isang Excel file. Petsa, oras, lugar, halaga, description, mga gastos sa ospital ng biyenan kong babae, bayad sa therapy ng biyenan kong lalaki, sahod ng caregiver, bawat gamot lahat ay itinala ko. Sinubaybayan ko rin ang mga ginastos mula sa kanyang bank account, mga bayad sa golf course, pagbili ng mga luxury items sa mall, mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant. Noong una, isinusulat ko lang dahil sa galit. Habang ako naghihirap dito, siya nagpapakasaya. Iyon ang nasa isip ko. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong pattern, mga kakaibang bagay. Halimbawa, may insurance claim para sa caregiver na nakapangalan sa biyenan kong babae. Naalala kong sinabi ni Michael, "Ma, may nakuha tayong insurance, kaya makakahinga na tayo pansamantala." Pero wala akong nakitang bakas na ginamit ang pera para sa mga gastusin sa ospital. Saan napunta iyon? Ginamit ko ang aking karanasan sa insurance para mag-imbestiga. Tiningnan ko ang bank account ng biyenan ko, ang bank account ni Michael, at lahat ng money transfers, at natuklasan ko. Pumasok ang pera ng insurance sa account ng biyenan ko at agad ding inilipat sa account ni Michael. Hindi lang isang beses, paulit-ulit sa loob ng mahigit 2 taon. Hindi ba ito estafa? Ang pera ng insurance ay para sa paggamot at pag-aalaga ng aking biyenan. Kung ginamit ito ni Michael para sa personal na layunin, maaari siyang managot sa batas. Lalo na't may maagang sintomas ng demensya ang biyenan ko at hindi na gaanong malinaw ang kanyang pag-iisip. Nagpatuloy ako sa paghuhukay. Sinuri ko lahat ng insurance claims na nakapangalan sa biyenan ko at ikinumpara sa mga resibo kung saan talaga napunta ang pera, punong-puno ng pagkakaiba. 1 taon kong ginawa ito. Umiiyak, nagtitimpi, nagtitiis. At ngayon, lahat ng record na iyon ay inilagay ko sa sobre at iniwan sa passenger seat ng sasakyan niya. Nasa loob ng sobre ang mga sumusunod. Listahan ng insurance claims na nakapangalan sa mga biyenan ko. Record ng paglipat ng pera sa bank account ni Michael. Mga resibo kung saan talaga ginastos ang pera. Golf course, mall, mamahaling restaurant, at mga bayarin sa isang hotel malapit sa isang botika na kliyente niya kasama ang mga petsa at oras.
Lalo na noong gabing nasa emergency room ako buong magdamag dahil nawawala ang biyenan ko at sinabi niyang may meeting siya kaya hindi makontak. Sa huling pahina, isang pangungusap lang ang isinulat ko. Ang karma sa pagbebenta mo sa iyong pamilya, panagutan mo. Dumating na ang bus. Sumakay ako at tumingin sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Malamig ang panahon, pero sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng init. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Hindi pa alam ni Michael na ang annulment ay simula pa lang. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text sa dati kong senior sa trabaho sa Cebu, si Ate Mila. Ate, tapos na. Pwede na ba akong bumalik diyan? Mabilis siyang sumagot. Oo naman. Halika ka kahit kailan. Handa na ang trabaho mo. Si Ate Mila ay may sariling claims adjustment firm sa Cebu. Siya ang unang taong tinawagan ko nang magpasya akong makipaghiwalay. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sinabi lang niya, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sa loob ng nakaraang buwan, habang inihahanda ko ang sobre, walang sawa siyang nagbigay ng payo. Joanna, huwag kang iiyak. Ayusin mo ang mga dokumento. Hindi ebidensya ang emosyon. Tama si Ate Mila. Hindi ebidensya ang emosyon. Kahit gaano ka pa nasasaktan o nagagalit, kailangan mo ng mga dokumento para lumaban sa legal na paraan. Kaya hindi ako umiyak. O kung umiyak man, ginawa ko iyon habang nagtatala. Papaalis na ng Maynila ang bus. Dinaanan namin ang mga pamilyar na lugar. Ang lugar kung saan ako nanirahan sa loob ng 3 taon. Hindi na ako babalik dito. Tumunog ang cellphone ko. Si Michael. Hindi ko sinagot. Sa halip, pinatay ko ito. Wala na kaming dapat pag-usapan. Lahat ay nasa sobre na. Na-imagine ko na ang itsura ni Michael kapag binuksan niya ang sobre mamayang gabi. Siguradong tatawa muna siya. Ano to? Pero habang binabasa niya ang bawat pahina, maninigas ang kanyang mukha. At pagdating sa huling pahina, baka mapaupo na lang siya sa sahig. Ayokong makita iyon. Hindi paghihiganti ang layunin ko. Gusto ko lang tapusin ang lahat. Nang malinis. 5 milyon ang sweldo ko sa 1 taon. Sa tingin mo hindi kita kayang ayusin? Umalingaw-ngaw sa isip ko ang huling sinabi niya. Hindi naman siya mali. Naayos nga ako. Ngunit may hindi siya alam. Ang naayos ay hindi ako, kundi ang mga kasinungalingan niya. I-rewind natin ang orasan. 3 taon ang nakalipas. 1 buwan matapos ang aming kasal, habang sariwa pa ang aming pagmamahalan, tumawag ang biyenan kong babae. Joanna, iha, pwede mo ba akong samahan sa ospital? Akala ko noong una ay para lang sa isang regular na check-up, karaniwan naman sa mga may edad na. Opo, ma, sagot ko. Ngunit iba ang naging diagnosis. May mga senyales po ng early stage dementia. Nagulat ang biyenan ko. Ako rin. Nasa 60s pa lang siya. Maaga pa naman. Kaya kung sasabayan natin ang gamot at cognitive therapy, mapapabagal natin ang paglala. Pero kailangan ng masusing pagsubaybay mula sa tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Hindi ko alam noon na ako pala ang tinutukoy. Pag-uwi, sinabi ko kay Michael, Mahal, may early stage dementia daw si mama. Sabi ng doktor, kailangan daw ng tagapag-alaga. Nako, delikado pala. Hindi na siya pwedeng mag-isa sa bahay. Mukha siyang tunay na nag-aalala. Kinabukasan, may mensahe sa family group chat namin. Biyenan. Lalaki. Hindi maganda ang resulta ng check-up ng mama ninyo. Sana maalagaan siya ng manugang natin. Hipag. Joanna. Pakialagaan mo si mama ha. Busi kasi ako sa mga bata. Michael, si Joanna na ang bahala. Kaya nga tayo nagpakasal, di ba? Tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Akala ko nagpakasal kami dahil sa pag-ibig. Iba pala ang ibig sabihin para sa kanya. Simula noon, nagbago ang buhay ko. 7 a.m. Pumunta sa bahay ng biyenan. Ihanda ang gamot at almusal. 1:08 a.m. Pumasok sa trabaho. 6:00. Pagka-uwi galing trabaho, diretso sa bahay ng biyenan para maghanda ng hapunan. 9 p.m.
umuwi sa sariling bahay, maghugas ng plato at maglaba. Dolls AM, matulog. Sabado't Linggo, samahan si mama sa ospital, kumuha ng gamot, maghanap ng therapy programs. Kinaya ko naman sa unang mga buwan. Mahirap, pero inisip kong ito ang tungkulin ng isang manugang. Nagpapasalamat din naman si mama. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, na-stroke ang biyenan kong lalaki. Hindi naman malala, pero naparalisa ang kanang bahagi ng kanyang katawan. Kailangan niya ng therapy. 6 na buwan hanggang 1 taon daw, at muli may mensahe sa group chat. Hipag, Joanna, si Papa naman, pakiasikaso mo na rin. Super busy talaga ako sa school ng mga bata. Michael, Joanna, pasensya na, pero pwede bang mas pagtuunan mo ng pansin sina Mama at Papa? Babawi ako, kikita ako ng mas malaking pera. Babawi sa pera. Doon ako unang nakaramdam ng kaba. Pero mahirap tumanggi. May sakit ang mga biyenan ko, at bilang manugang, parang obligasyon ko na alagaan sila. Lumipas ang 6 na buwan pa. Isang araw, tinawag ako ng team leader ko. Joanna, parang hindi maganda ang kondisyon mo lately. Okay ka lang ba? Okay lang po. Napansin ko kasing dumadalas ang mga pagkakamali mo. Gusto ko lang siguraduhin kung nakakapag-focus ka pa ba sa trabaho. Tama siya. Hindi ako makapag-focus. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Ischedule ng therapy ni Papa, oras ng gamot ni Mama, mga bayarin sa ospital puno ang isip ko. Nang gabing iyon, kinausap ko si Michael. Mahal, nahihirapan na ako sa trabaho. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa pag-aalaga kina Mama at Papa. E di mag-resign ka, simpleng sagot niya. Ano? Mag-resign sa trabaho? Magkano lang ba sweldo mo? Wala pa ngang 50,000, kaya kung bigyan ka ng higit pa riyan, 5 milyon ang kita ko sa 1 taon. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Pero ano? May sakit ang mga magulang natin. Natural lang na ang manugang ang mag-alaga sa kanila habang nasa bahay. Hindi ba? Natural lang? Sa salitang iyon, nawalan ako ng sasabihin. Natural lang ba na isuko ko ang karir ko dahil manugang ako? Gusto ko ang trabaho ko, hindi lang dahil sa pera. Kung gusto mo, gawin mong hobby. Ang importante ngayon sina Mama at Papa. Joanna, magsakripisyo ka muna. Ako naman, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera. Sakripisyo. Ang bigat ng salitang iyon. Sa huli, nag-resign ako, nilunok ko ang luha ko, at nagpasa ng resignation letter. Nang hinayang ang mga katrabaho ko. Joanna, sigurado ka na ba? Ang galing mo pa naman dito. May personal na bagay lang po akong kailangang asikasuhin. Hindi kasinungalingan, pero hindi rin buong katotohanan. Pag-uwi ko, nakangiti si Michael. Mabuti naman. Ngayon, maaalagaan mo na ng maayos sina Mama at Papa. Bibigyan kita ng 50,000 kada buwan. Mas malaki pa sa sahod mo, di ba? PHP, 50,000. Mas malaki nga sa sahod ko, pero may pait akong naramdaman. Para bang ang halaga ng pagod ko ay nabigyan ng presyo. At Joanna, ngayong nandito ka na lang sa bahay, pwede bang dito na lang tumira sina Mama at Papa? Ano? Mas malaki naman ang bahay natin, para hindi ka na rin pabalik-balik. At ganoon nga ang nangyari. Lumipat sila sa amin. Noong una, ayos lang. Kapag sinasabi ni Mama na, "Salamat Joanna," pakiramdam ko tama ang ginagawa ko. Pero habang tumatagal, nagbago ang ihip ng hangin. Joanna, parang matabang ang sabaw. Joanna, bakit ganito ang pagkakalaba mo? Gusot-gusot. Joanna, nalimutan mo ang oras ng gamot ni Papa. Dapat ikaw ang nakakaalala niyan. Nawala ang pasasalamat at napalitan ng puna. At si Michael, tama si Mama. Joanna, maging mas maingat ka naman. Palaging nasa panig siya ng ina niya. Kahit gaano ako magreklamo, ang lagi niyang sagot, "Ako naman ang kumikita, di ba? Ang trabaho mo ay asikasuhin ang bahay. Ang PHP 50,000 na allowance ay kulang na kulang. Pagkatapos, ibawas ang bayad sa ospital, gamot at caregiver, halos wala nang natitira." Isang araw,
Kinausap ko si Michael. Mahal, pwede bang dagdagan mo ang allowance? Sobrang laki ng gasto sa ospital. Binibigyan na kita ng 50,000. Kulang pa ba? Ang gastos lang kasi ni na mama at papa sa ospital ay halos 40,000 na buwan-buwan. E di magtipid ka. Busi din ako at marami akong gastusin sa labas. Magtipid daw. Ginagawa ko na ang lahat para makatipid. Ilang taon na akong hindi bumibili ng bagong damit. Bihira na akong magpasalon. Halos hindi na ako nanananghalian. Pero kulang pa rin ang pera. Sa huli, ginamit ko ang ipon ko. Perang pinaghirapan ko. Bago pa kami ikasal, ipinambayad ko sa ospital. Pero naubos din iyon sa loob ng 6 na buwan. Sunod, ang emergency fund ko. At ang huli kong ginalaw ay ang mana ko mula sa aking ama ang pera mula sa isang maliit na commercial space na pinapaupahan. Sabi niya, anak, itago mo to para sa oras ng pangangailangan. Ang upa ay nagkakahalaga ng PHP 30,000 kada buwan. Ayaw ko sanang galawin, pero kailangan para sa therapy ng biyenan ko. Nilunok ko ang luha ko at ginamit ang perang iyon. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Michael, mahal, ginamit ko na pati yung pera mula sa pinapaupahan na bigay ni Papa. Ganun ba? Sige lang, kailangan naman talaga. Iyon lang ang reaksyon niya. Walang sorry o salamat. Kailangan naman talaga. Sa sandaling iyon, may gumuho sa loob ko. 3 taon kong ibinigay ang lahat. Career, oras, pera, dignidad. Pero para sa kanya, natural lang iyon. Obligasyon ko raw, dahil manugang ka, dahil ako ang kumikita, dahil pinili mo yan. Ang mga salitang ito ang unti-unting pumatay sa aking pagkatao. Isang araw, tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakilala ang sarili ko. Payat, pagod, at walang buhay. Ako pa ba to? Tumulo ang luha ko. Pero wala akong oras umiyak. Oras na para sa gamot ng biyenan ko. Ganoon ako nabuhay araw-araw. Nagpapadala na lang sa agos. Walang direksyon. Hindi ko pa alam noon na ang lahat ng ito ay isang bitag at si Michael ang gumawa nito. Dumating muli ang tagulan. 2.5 taon na kaming kasal. Isang gabi, tambak na naman ang mga hospital bills sa mesa. Therapy ni Papa, gamot ni Mama, sahod ng caregiver, mahigit PHP 45,000 lahat. Ang PHP 50,000 na allowance ni Michael ay kulang na kulang pa. Bayarin sa bahay, kuryente, tubig, pagkain laging kapos. Nagsimula akong mag-card-to-card payment. Ginamit ang Card A para bayaran si Card B, si Card B para kay Card C. Ganoon sa loob ng 6 na buwan. Pero lumobo ang interes. Sa huli, umutang ako. Noong una, maliit lang, PHP 30,000. Akala ko mababayaran ko agad, pero saan ako kukuha ng pambayad, kulang pa rin ang budget. Ang utang ay naging PHP 60,000, tapos PHP 100,000 hanggang sa lumagpas ng PHP 200,000. Hindi ako makatulog sa gabi. Laging nagko-compute ng interes at budget. Isang araw, ipinagmalaki ni Michael ang bago niyang golf set. Tingnan mo to. Bagong labas. PHP 100,000. PHP 100,000? Oo, kailangan sa sales eh. Kapag kasama mo ang kliyente, dapat maganda ang gamit mo. Hindi ako nakapagsalita. Ang PHP 100,000 ay kalahati na ng utang ko. Mahal, sobrang gipit na talaga tayo. Pwede bang dagdagan mo ang allowance? Binibigyan na kita ng 50,000, kulang pa rin? Ang gastos kasi sa ospital, halos 45,000 na. Halos walang natitira. E di sana, nagtipid ka. Marami rin akong gastusin sa labas. Pero gumastos ka ng 100,000 sa golf set. Investment yon. Kung hindi ko aalagaan ang kliyente ko, mawawala ang kita ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Naiinis siyang pumasok sa kwarto. Naiwan akong tulala. Investment daw. Ang golf set ay investment, pero ang gastos sa ospital ay luho. Ilang araw ang lumipas, aksidenteng nakita ko ang credit card statement niya sa mesa. Dadaan lang sana ako,
pero may nakaagaw ng pansin ko. SM Department Store, PHP, 75,000. Anong binili niya? Mamahaling restaurant, PHP, 15,000. Hotel, PHP Kahdeksan, Nolla. Golf course, PHP 20,000. Sa isang buwan, mahigit PHP 200,000 diyang ginastos niya. Nanginginig ang kamay ko. Habang ako ay nagkakautang at nagbabayad ng card to card, siya ay gumagastos ng ganito kalaki. Mahal, ano to? Dala ko ang statement. Ano? Ang credit card statement mo. Mahigit 200,000 ang ginastos mo sa isang buwan. So what? Kalmado niyang sagot. Binibigyan mo lang ako ng 50,000, tapos ikaw gumagastos ng ganito? Makatarungan ba yon? Perang pinaghirapan ko, kaya gagastusin ko kung saan ko gusto. Anong problema doon? Ang problema, umutang ako para sa mga gastusin sa ospital. Kasalanan mo yan dahil hindi ka marunong mag-budget. Ang 50,000 ay sapat na. Sa ibang pamilya nga, mas maliit pa diyan. Hindi mo lang talaga kayang i-manage. Nawalan ako ng sasabihin. Hindi marunong mag-budget? Mahal, ginagawa ko ang lahat para makatipid. Hindi na ako bumibili ng para sa sarili ko. Di bawasan mo ang gastos sa ospital. Kailangan ba talaga sa mamahaling ospital sila dalhin? Kalusugan ni na mama at papa ang pinakamahalaga, hindi ba? Mahalaga, pero hindi ibig sabihin na uubusin ko ang pera ko para doon. Pera ko. Sa salitang iyon, nanlamig ako. Para sa kanya, hindi ito pera natin, kundi pera niya. At Joanna, pinili mo yan. Ikaw ang nagdesisyon na mag-resign at mag-alaga sa kanila. Pero sinabi mo, pinilit ba kita? Binigyan kita ng pagpipilian. Pinili mo yan. Bakit ako ang sinisisi mo? Sa tingin niya, wala siyang kasalanan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang sakripisyo ko ay naging pagsasamantala pala. Akala ko ginagawa ko iyon para sa pamilya. Pero para sa kanya, iyon ay pinili ko. At ako lang ang dapat managot. Kinabukasan, nagsimula akong magtala. Kinopya ko ang credit card statements niya. Tiningnan ko ang bank statements. Itinabi ko ang mga gastos ko at gastos niya. Gumawa ako ng Excel file. Nov-an 3, 2024. Papa's Therapy, PHP 15,000. Michael's Golf Club, PHP 25,000. The 10th of November 2024. Mama's Medicine, PHP 8,000. Michael's Mall Shopping, PHP 50,000. The 18th of November 2024. Caregiver's Salary, PHP 12,000. Michael's Restaurant Bill, PHP 15,000. Habang nagtatala, may napansin akong kakaiba. May insurance claim para sa caregiver na nakapangalan kay mama. 1 taon ng buwan-buwan itong pumapasok. Naalala kong sinabi ni Michael, may nakuha tayong insurance, kaya makakahinga na tayo. Pero hindi naman iyon ginamit sa mga bayarin. Ako pa rin ang nagbabayad. Saan napunta ang pera? Tiningnan ko ang bank account ni mama. Si Michael ang humahawak nito dahil sa demensya niya. May record nga ng pumapasok na PHP 30,000 buwan-buwan. Pero sa parehong araw, may record din ng paglipat nito sa account ni Michael. Buwan-buwan, walang palya. Nanikip ang dibdib ko. Ang pera ng insurance ay para sa pag-aalaga kay mama. Inilipat niya ito sa sarili niyang account. Saan niya ginastos? Ikinumpara ko sa credit card statement niya. Ang petsa ng pagpasok ng insurance ay halos tugma sa petsa ng malalaking gastos niya. Pumasok ang insurance. Bumili ng luxury item sa mall. Pumasok ang insurance. Nagbayad sa golf club. Pumasok ang insurance. Kumain sa mamahaling restaurant. Hindi ba ito estafa? Dahil sa demensya ni mama, hindi na malinaw ang kanyang pag-iisip. Ginamit niya ang pera para sa sariling luho. Maaari siyang makasuhan. Tinawagan ko ang dati kong senior, si Ate Mila. Ate, kailangan ko ng tulong mo. Bakit? Anong nangyari? May kailangan lang akong kumpirmahin tungkol sa insurance. Si Ate Mila ay may claims adjustment firm sa Cebu. Eksperto siya sa pag-trace ng daloy ng pera. Insurance? May problema ba, Joanna? Oo.
Parang ginagamit sa ibang bagay ang caregiver insurance ni Mama. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang demensya ni Mama, ang insurance, ang bank transfers, ang credit card statements ni Michael. Matagal siyang nakinig bago nagsalita. Joanna, estafa yan. Akala ko nga rin ate. Ang pera ng insurance ay dapat para sa paggamot ng policyholder. Kung ginamit yan ng kapamilya para sa personal na bagay, lalo na kung may kapansanan ang policyholder, malaking kaso yan. Anong dapat kong gawin? Mangalap ka ng ebidensya, bank transfers, card statements, resibo ng ospital, ipunin mo lahat. At, Joanna, bakit ate? Huwag kang iiyak. Ayusin mo ang mga dokumento, hindi ebidensya ang emosyon. Tumulo ang luha ko, pero hindi ako umiyak ng matagal. Kailangan kong kumilos. Simula noon, naging mas masigasig ako. Kumuha ako ng kopya ng bank statements ni Mama, mga insurance claim, at lahat ng credit card statements ni Michael. Inayos ko lahat sa Excel. PETSA, insurance, pumasok. Inilipat kay Michael, gastos ni Michael, tunay na gastos sa ospital. Naging malinaw ang lahat. Sa loob ng 2 taon, umabot sa PHP, 720,000 ang ginastos ni Michael mula sa insurance ni Mama. Ang ginastos niya para sa ospital? 0. Lahat ay galing sa akin. Saan napunta ang PHP 720,000? Golf, luxury items, restaurant, hotel, at isa pa. May mga paulit-ulit na bayad sa isang lugar malapit sa botika ng isang kliyente niya. Noong una, akala ko para sa trabaho, pero kakaiba ang oras ng pagbabayad. Gabi, 9:10 p.m., kahit weekend, at may mga hotel bills din malapit doon. Naging malinaw ang lahat. Ginamit niya ang insurance ni Mama para sa kanyang kabit. Nang gabing iyon, nagsimula akong buuin ang sobre. Hindi pa ako desididong makipaghiwalay, pero alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ito. Hindi nagsisinungaling ang mga record. Natutunan ko iyon sa dati kong trabaho. Ang tao ay maaaring magdahilan, pero ang mga numero, hindi. Resibo, bank statement, credit card bills, lahat ito ay nagsasabi ng katotohanan. Tahimik akong nangalap ng ebidensya. Hindi alam ni Michael na gabi-gabi, pagkatapos niyang matulog, binubuksan ko ang laptop para itala ang lahat. Ang buto ng pagdududa ay nag-ugat at lumalim ng lumalim. Dumating ang tag-araw, pero malamig pa rin ang pakiramdam sa bahay. 3 taon na ng aming pagsasama. Naging mas madalas ang pag-alis ni Michael. May meeting ako, late na ako uuwi. May golf kami bukas. Baka hindi ako umuwi sa weekend. May kliyente akong aasikasuhin. Noong una, naniwala ako, pero ang mga ebidensyang nakalap ko ay iba ang sinasabi. Sa oras ng meeting, may bayad sa hotel. Sa araw ng golf, may biniling pambabaeng luxury item sa mall. Isang gabi, tumunog ang cellphone niya. Nasa banyo siya at nasa sofa ang cellphone. Angela, Kuya, anong oras tayo bukas? Angela, iyon ang pangalan ng parmasyutikong madalas niyang banggitin. Anak daw ng may-ari ng isang malaking botika. Mahalagang kliyente, sabi niya. Pero ang mensahe ay masyadong personal. Gusto ko sanang tingnan pa, pero baka lumabas na siya. Tinandaan ko na lang ang pangalan, Angela Lim. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam ulit siya. May meeting ako. Late na ako. Saan? Sa May Ortigas. Bakit? Wala lang. Umalis siya ng 7 p.m. Hanggang 11 p.m., wala pa siya. Tiningnan ko ang location niya sa phone. May location sharing kami. Wala siya sa Ortigas. Nasa Pasig siya. Nang isearch ko ang address, isang hotel. Kinabukasan, tiningnan ko ang credit card statement niya. Hotel PHP 6,000. Kagabi, 9:30 p.m. Restaurant PHP 4,000. Kagabi, 7:45 p.m. Meeting daw, pero kumain sa restaurant at nag-hotel. Mag-isa o may kasama? Ayoko nang alamin, pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Naulit ang pattern. May lakad ako, tapos may hotel bill, may kakausapin lang ako,
Tapos may hotel bill ulit. Halos 4 o 5 beses sa isang buwan. Kinausap ko siya. Mahal, parang sobrang busy mo lately. Okay ka lang? Oo, medyo. Kailangan alagaan ang kliyente. Kailangan pa bang mag-hotel para doon? Baka napapagod ka na. Hotel? Anong hotel? Nagulat siya. Nakita ko kasi sa credit card statement mo may mga bayad sa hotel. Yun ba? Para yon kapag may business trip ako sa probinsya. Bakit mo tinitingnan ang statement ko? Para ma-manage ang budget. Huwag mo nang pakialaman ang card ko. Ang sayo na lang ang asikasuhin mo. Naiinis niyang tinapos ang usapan. Pero alam ko, ang hotel ay hindi sa probinsya, kundi dito lang sa Maynila. Nagsisinungaling siya. At ang kasinungalingan niya ay naging ebidensya, kalagitnaan ng Abril, nawala si Mama. Naghahanda ako ng hapunan nang mapansin kong wala siya. Ma, hinanap ko sa buong bahay, pero wala. Bukas ang pinto sa harap. Nakalabas siya. Delikado para sa isang may demensya. Nagmamadali akong lumabas. Inikot ko ang buong subdivision pero hindi ko siya makita. Tumawag ako sa guard, sa pulis, at hinanap siya sa buong lugar. Bandang 10 p.m., nakita siya sa isang convenience store, tulala. Ma, okay lang po kayo? Joanna? Nasaan tayo? Nasa 70-11 po. Uwi na tayo. Inuwi ko siya. Buti na lang, walang nangyaring masama. Pero pagod na pagod ako. Halos 20 beses ko siyang tinawagan, pero hindi siya sumasagot. Pag-uwi, tinext ko siya. Nawala si Mama, pero nahanap na. Tawagan mo ako. 1 oras bago siya sumagot. Nasa meeting ako. Mamaya na tayo mag-usap. Meeting. Ang salitang iyon ay parang tinik sa lalamunan ko. Kinabukasan, tiningnan ko ang statement niya. Hotel, PHP, 8,000. Kagabi, 9 p.m. Habang hinahanap ko si Mama, nasa hotel siya, sa ngalan ng meeting. Makalipas ang ilang araw, nadulas si Papa sa therapy center. Hindi naman malala, pero dinala sa emergency room. 11 p.m. noon. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Habang naghihintay, tinawagan ko siya. Mahal, nadulas si Papa, nasa ER kami. Grabe ba? Tinitingnan pa. Pwede ka bang pumunta? Nasa team dinner ako ngayon eh. Emergency ba? Nasa ER nga kami. Sige. Pero hindi ako pwedeng umalis ngayon. Tawagan na lang kita mamaya. Binaba niya ako. Mag-isa akong naghintay. Sa paligid ko, lahat ng pasyente ay may kasamang pamilya. Ako lang ang mag-isa. Buti na lang, gasgas lang ang inabot ni Papa. Pero kailangan siyang magstay sa ospital magdamag. Dumating si Michael ng 2 a.m. Okay na ba si Papa? Oo, buti na lang. Mabuti naman. May maaga pa akong meeting bukas. Uuna na ako. Ikaw na muna ang bahala kay Papa. Joanna, wala pang 10 minuto, umalis na siya. Naiwan akong nakaupo, nagbabantay hanggang umaga. Doon ko naisip, ano ba ang ginagawa ko? Tungkulin ko ba ito bilang manugang o ginagamit lang ako? Alam ko na ang sagot. Pero ayokong aminin, baka gumuho ang mundo ko. Unang linggo ng Mayo, bigla niyang sinabi, Joanna, maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Hindi na tayo magkasundo. Hindi ako makapaniwala. Bakit bigla? Hindi ito bigla. Matagal ko nang iniisip. Kapag kasama kita, nagmumukha akong kawawa. Kawawa? Oo. 5 milyon ang kita ko, tapos ang asawa ko nasa bahay lang at nag-aalaga ng matatanda. Anong sasabihin ng mga tao na hindi ko kayang alagaan ang asawa ko? Nanikip ang dibdib ko. Nasa bahay ako dahil sinabi mo. Ikaw ang nagsabi na mag-resign ako para alagaan sina Mama at Papa. Pinilit ba kita? Pinili mo yan. Pinili? Sinabi mo, bibigyan mo ako ng allowance para manatili sa bahay. Oo, binigyan kita. 50,000. Kulang pa ba yon? At lagi kang nagrereklamo, tumulo ang luha ko. Pero, pinigilan ko, bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa kong mali? Wala.
Sarkastiko kong sagot. Wala kang ginawang mali. Anong tono yan? Sumasagot ka na ba sa akin? Hindi. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala kang ginawang mali. Kumikita ka. Nagbibigay ng allowance. At inuutusan akong alagaan ang mga magulang mo. Lahat yan tama. Pero may isang bagay kang nakalimutan. Ano? Ang itrato ako bilang tao. Tumawa siya. Hindi kita tinatratong tao. Binigyan kita ng magandang buhay. May bahay, may sasakyan. Iyon ba ang basehan mo ng pagtrato sa tao? Hindi ko na napigilan. Ang pagtrato sa tao ay ang pagrespeto sa kanya, pagtatanong sa opinyon niya, pagbibigay ng pagpipilian, pag-unawa sa nararamdaman niya. Pero kahit minsan, hindi mo yon ginawa. Tama na. Hindi. 3 taon akong nanahimik. Ngayon, magsasalita na ako. Anong sasabihin mo? Hindi mo ako tinuring na tao. Tinuring mo akong gamit. Gamit para alagaan ang magulang mo. Gamit para sa gawaing bahay. Gamit para ipagyabang mo na may asawa ka. Nanigas ang mukha niya. Makikipaghiwalay ako, nauna kong sinabi. Nagulat siya. Siguro hindi niya inaasahan. Sige, pero huwag kang aasa sa hatian ng ari-arian. Pera ko yon. Bakit kita bibigyan? Hindi ko kailangan. Walang sustento. Hindi ko rin kailangan. Anong gusto mo? Wala. Mahinahon kong sagot. Gusto ko lang tapusin to ng malinis. Nagulat siya, pero ngumiti rin. Sige, sa susunod na linggo, pumunta tayo sa abogado. Ganoon kabilis na pagdesisyonan ang lahat. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop. Inayos ko lahat ng ebidensya sa isang file. Ang estafa sa insurance ni Mama, ang ebidensya ng panloloko niya, ang pagkukumpara ng gastos sa ospital at sa luho niya, ang listahan ng mga isinakripisyo ko. Ipinrint ko lahat at inilagay sa isang brown envelope. Sa labas ng sobre, wala akong isinulat. Maliban sa isa, Abril 16, 2025, 9 p.m., hotel, ang araw na nawala si Mama. Sa huling pahina, isang linya lang, ang karma sa pagbebenta mo sa iyong pamilya. Panagutan mo, sinarado ko ang sobre at itinago. Ibibigay ko ito sa araw ng aming paghihiwalay. 1 buwan bago ang aming paghihiwalay, naging kampante si Michael nang pumayag ako ng walang anumang kondisyon. Walang hatian ng ari-arian, walang sustento. Naisip niyang sumuko na ako. Joanna, sa susunod na Biyernes tayo pumunta sa abogado, okay lang ba? Oo. Okay lang. Kalmado ang sagot ko. Akala niya, tinanggap ko na ang pagkatalo, pero hindi ako sumusuko. Naghahanda ako. Tinawagan ko si Ate Mila. Ate, tuloy na ang hiwalayan. Desidido ka na? Oo. Sa susunod na buwan, okay ka lang ba, Joanna? Okay lang, ate. O magiging okay rin. Hindi ako hihingi ng anumang pera. Ano? Bakit? Ayokong pahabain ang gulo. Gusto ko lang matapos na. Totoo iyon. Ayoko ng pera. Ayokong makipag-away sa korte. Pero may isang bagay akong gustong siguraduhin. Ate, pwede mo bang tingnan ang sobreng inihanda ko? Sobre? Oo. Yung mga ebidensya. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Sige, ipadala mo. Ipinadala ko sa email. Kinabukasan, tumawag siya. Joanna, grabe to. Talaga, ate? Oo. Kumpleto ang ebidensya sa estafa. Bank transfers, card statements, lahat tugma. Pwedeng-pwede itong kaso. Ganon ba? At yung ebidensya ng panloloko niya, halos sigurado na. May hotel bills at location records ka pa. Joanna, pwede mong gamitin to para humingi ng danyos. Ate, hindi ko to ginagawa para sa pera. Alam ko. Pero karapatan mo yan. Gusto ko lang matapos na, ate. Hindi ako naghihiganti. Bumuntong hininga siya. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Salamat, ate. At Joanna, pagkatapos nito, babalik ka na sa Cebu, di ba? Oo. Wala na akong dahilan para manatili sa Maynila. Magtrabaho ka sa opisina ko. Handa na ang pwesto mo. Salamat talaga, ate. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ulit ang sobre, mahigit 50 pahina.
ang talaan ng 2 taon. Unang pahina, insurance ni Mama. PHP, 30,000 kada buwan sa loob ng 25 buwan. Total, PHP, 750,000. Kasunod ang bank transfer records. Sunod, credit card statements ni Michael. Petsa ng pagpasok ng insurance versus petsa ng malalaking gastos. The 15th of March 2024, insurance PHP 30,000, golf club PHP 25,000. The 15th of April 2024, insurance PHP 30,000, mall PHP 55,000. Insurance PHP 3020, insurance PHP 30,000, restaurant and hotel PHP 18,000. Malinaw ang pattern. Ang pera ng insurance ay para sa kanyang luho. Sunod, ang tunay na gastos sa ospital. Lahat ay galing sa aking card at bank account. May kopya ng mga resibo. At ang huli, ang ebidensya ng panloloko. Abril 16, 2025, 9 p.m., Hotel PHP 8,000. Ang araw na nawala si Mama. Habang hinahanap ko siya, nasa hotel si Michael. Kasama ang location history mula sa phone. 7 p.m., restaurant sa Pasig. 9 p.m., hotel sa Pasig. 1 a.m., umuwi ng bahay. At ang huling pahina, ang karma sa pagbebenta mo sa iyong pamilya, panagutan mo, sinarado ko ulit ang sobre. Hanggang sa araw ng aming paghihiwalay, iisipin niyang wala akong alam. Isang inosenteng asawa na sumuko na lang. Pero alam ko ang totoo, hindi ito pagsuko. Ito ay pag-aayos. Isang linggo bago ang hiwalayan, kinausap ako ni Mama. Joanna, iha, halika muna. Seryoso ang mukha niya. Totoo bang maghihiwalay na kayo ni Michael? Opo. Bakit? Nahirapan akong sumagot. Hindi ko pwedeng sabihin na dahil sa anak ninyo, hindi na lang po kami magkasundo. Ganon ba? Akala ko pa naman, mabait ka sa amin. Nanikip ang dibdib ko. Pasensya na po, Ma. Bakit ka humihingi ng pasensya? Buhay mo yan. Tumingin siya sa labas. Joanna, makakalimutin na ako, pero alam kong marami akong dapat ipagpasalamat sa iyo at dapat ding humingi ng tawad. Po, naghirap ka dito sa amin. Alam ko. Yon. Masyadong naging malupit si Michael sa iyo. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Pasensya na, iha. Masyado yata kaming umasa sa iyo. Noong araw, nahirapan din ako sa biyenan ko, pero ginawa ko rin sa'yo. Okay lang po, Ma. Hindi okay. Wala kang kasalanan. Masyado lang kaming naging makasarili. Hinawakan niya ang kamay ko. Joanna, okay lang na maghiwalay kayo. Unahin mo ang sarili mo. Huwag kang magsakripisyo para sa amin. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ko. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang ako nakaramdam na tinrato akong tao. Salamat po, Ma. Nang gabing iyon, kinausap din ako ni Papa. Dahil sa stroke, hirap siyang magsalita. Pero naintindihan ko, Joanna, salamat at pasensya na. Okay lang po, Pa. Si Michael, Mali, hindi ko naturuan ng tama. Umiyak siya. Maging masaya ka, Joanna. Tumango ako. Hindi sila masamang tao. Sadyang ganoon lang ang itinuro ng panahon at sinamantala ito ni Michael. 2 araw bago ang hiwalayan, inayos ko na ang mga gamit ko. Kakaunti lang. Ilang damit, libro, at ang laptop ko. Ang iba, iiwan ko na. Pati ang singsing, inilagay ko sa drawer. Pinanood lang ako ni Michael. Parang nakahinga pa siya ng maluwag. Saan ka pupunta pagkatapos nito? Sa Cebu. Anong gagawin mo doon? Nagkatrabaho na ako. Ano? Anong trabaho? Claims adjustment. Tinulungan ako ng dati kong senior. Tumawa siya. Kaya mo ba yun? Matagal ka nang nabakante. Kaya ko. Sige, subukan mo. Pero kapag pumalpak ka, huwag kang tatawag sa akin. Hindi ako tatawag. Wala na siyang pakialam. Kung magtagumpay man ako o hindi, hindi na niya problema. Bisperas ng hiwalayan. Huli kong sinuri ang sobre, ang mga numero,
petsa, resibo, bank statement, location history, lahat ay nagsasabi ng katotohanan. Sa labas ng sobre, dinagdagan ko pa ng isa, Abril 6, 2025, 9 p.m., hotel, nawawala si Mama, para malaman niya kung gaano ako kadetalyado, at para malaman niya na ang asawang akala niyang inayos niya, ay siya palang nag-aayos sa kanya. Kinabukasan, araw na ng aming paghihiwalay. 3 araw, matapos ang hiwalayan, dumating ako sa Cebu. Sinalubong ako ni Ate Mila. Joanna, niyakap niya ako. Doon bumuhos ang luha ko. Ang hirap, ate. Okay na yan. Nandito ka na sa Cebu. Pwede kang magsimulang muli. Dinala niya ako sa opisina niya. Mila Santos Claims Adjustment Services. Maliit lang pero maayos. Ito na ang magiging pwesto mo. Noong unang linggo, nanibago ako. Pero habang tumatagal, bumabalik ang lahat. Ang katawan ko ay naaalala ang trabaho. Joanna, tingnan mo nga to. Isang kaso ng car accident. May napansin akong mali sa hospital bill. Ate, parang may mali dito. Hindi tugma ang medical records sa sinisingil. Tama ako. Overpriced. Ako ang tumawag sa ospital at inayos ito. Ang galing mo pa rin, Joanna. Puri ni Ate Mila. Doon nagsimulang bumalik ang kumpiyansa ko, kaya ko pa pala. Sa 2 buwan, ako na ang nag-fieldwork. Isang sunog sa isang maliit na kainan. Umiiyak ang may-ari. Ubos lahat. 20 taon naming negosyo. Inimbestigahan ko ang lahat. Pagkatapos ng 1 linggo, inayos ko ang report. Makakatanggap siya ng halos PHP 830an. Talaga po? Ganon kalaki? Opo. Sinigurado ko po na lahat ng nasira ay maisama. Niyakap niya ako. Salamat, Hija, salamat. Doon ko naramdaman ang halaga ng trabaho ko. Hindi lang ako nagko-compute. Tumutulong akong bumangon muli. Sa 3 buwan, ako na ang top performer sa opisina. Pero sa Maynila, may ibang nangyayari. Tumawag ang hipag ko. Joanna, ikaw ba may kinalaman sa nangyayari kay Kuya? Ano pong nangyayari? Nagkakaproblema siya sa opisina. Parang dahil sa'yo, wala po akong ginagawa. Ilang araw pa, sinabi ni Ate Mila, Joanna, yung ex-husband mo, iniimbestigahan daw sa opisina nila. Bakit daw, ate? Estafa daw. Nanlamig ako. Ang sobre, siguradong binuksan na niya. May ginawa ka ba, Joanna? Tanong ni Ate Mila. Wala, ate. Inayos ko lang ang katotohanan. Kung ganon, okay lang. Lalabas din ang totoo. Gabi-gabi, tumatawag si Michael. Hindi ko sinasagot. Sa 4 na araw, nag-text siya. Joanna, sorry na. Sagutin mo naman please. Binura ko ang text. Makalipas ang ilang araw, nag-text ulit. Please, magkita tayo. Kahit 1 beses lang, nag-reply ako. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi na tayo magkakilala. Hindi na siya tumawag ulit. Lumipas pa ang 3 buwan. Naging masaya na ako sa Cebu. Isang araw, habang nagkakape kami ni Ate Mila, may pumasok na lalaki, matangkad, maayos, mga 30 anyos. Ngumiti siya sa akin. Miss Joanna Reyes? Ako nga po. Ako si Ken Villanueva. Yung sa kaso ng sunog last week. Ang kliyente ko. Hello po. Pwede ko po ba kayong ilibre ng dinner? Bilang pasasalamat, siniko ako ni Ate Mila at umalis. Naiwan kaming dalawa. Sige po, sagot ko. Naging magaan ang usapan namin. Hindi niya inungkat ang nakaraan ko. Pagkatapos ng dinner, nagtanong siya, pwede po ba tayong lumabas ulit? Bilang magkaibigan, nag-alinlangan ako, pero tumango. Ang mga mata niya ay sinsero. Sige po, pag-iisipan ko. Nang gabing iyon, masarap ang tulog ko. Iba ang buhay sa Cebu. Walang nagbabantay, walang humusga. Malaya ako. Makalipas ang 6 na buwan, tumawag ulit ang hipag ko. Joanna, si Kuya, tinanggal sa trabaho. Po, napatunayan yung estafa. At yung kaso sa insurance ni Mama, iniimbestigahan na ng pulis. Joanna, ano ba talagang ginawa mo? Wala po akong ginawa. Inayos ko lang ang katotohanan kung saan napunta ang insurance ni Mama, kung sino ang nagbabayad ng ospital.
Natahimik siya. Pasensya na, Joanna. Naging sobrang sama namin sa'yo. Tapos na po yun. Mag-iingat ka diyan sa Cebu. Maging masaya ka. Ilang araw pa, nalaman din daw ng pamilya ng kabit ni Michael ang relasyon nila. Ang ama ni Angela, may-ari ng isang malaking chain ng botika, ay galit na galit. Pinutol lahat ng kontrata kay Michael. Lahat ay gumuho para sa kanya dahil sa isang sobre. Ang sobre na hindi lang naglalaman ng katotohanan, kundi bomba na sumira sa buhay na binuo niya sa kasinungalingan. 1 taon ang lumipas. Naging stable na ang buhay ko sa Cebu. Naging mas malapit din kami ni Ken. Isang araw, naglakas loob siyang magtanong, Joanna, okay lang bang itanong kung bakit ka nakipaghiwalay? Hindi niya ako tinuring na tao, sagot ko. Tiningnan niya ako bilang isang gamit. Hinawakan niya ang kamay ko. Joanna, ako, hindi kita titignan bilang gamit. Ituturing kitang tao. Sa mga salitang iyon, tumulo ang luha ko. Ang pagtrato sa tao bilang tao, iyon lang pala ang kailangan ko. 1 taon at kalahati matapos ang hiwalayan, nag-propose si Ate Mila na magbukas ng bagong branch. Ikaw ang mamahala, Joanna. Kaya mo na. At ganoon nga ang nangyari. Nagkaroon ako ng sarili kong opisina. Isang araw, tumawag si Michael, Joanna, please. Kailangan kitang makausap. Para saan? Para humingi ng tawad. Hindi ko na kailangan yan. Joanna, hirap na ako. Nawala na lahat sa akin. Bumalik ka na, please. Bibigyan kita ng 100,000 isang buwan. Hindi pera ang problema. Sagot ko. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ano? Ang kailangan ko ay respeto. Ang itrato ako bilang tao, hindi mo yun ginawa. Kaya ako umalis. Dahil sa dignidad, hindi dahil sa pera. May iba ka na bang lalaki? Ngumiti ako. Oo. Isang lalaking tinatrato akong tao. Natahimik siya. Sige. Maging masaya ka. Ikaw rin. Iyon na ang huli naming pag-uusap. Makalipas ang 2 taon, nag-propose si Ken. Joanna, pakasal na tayo. Nag-alinlangan ako, pero alam kong iba siya. Promise mo sa akin, Ken, ituturing mo akong tao habang buhay. Promise, sagot niya. Ngumiti ako at tumango. Sige, pakasal na tayo. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas. Tahimik ang gabi sa Cebu, pero hindi na ako malungkot. May kasama na ako, isang taong tinatrato akong tao. Doon ko napagtanto. Ang hiwalayan ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula ng isang bagong buhay.